Ito na naman kami for the episode 2 ng Nice G. dito sa Nice So, 1, 2, 3 Nice Podcast with me, General Arden, JC, and Marcy. So, nagbabalik na naman ulit kami. Ayan. Kumusta kayo? Ayun man. Masakit pa rin. Gusto ko bang ikwento muna sa mga, For context kasi, we were deleting files, or he was deleting files, and then like, mali yung napindot niya, na-delete all niya, so like, very good process. So, yung na-delete niya ay para sa aming second cam. So, instead na dual camera setup yung ginawa natin, wala, crop na lang muna. Pero ngayon, dual cam setup. Ang problema kasi, okay na naman sana kung yung another footage ng podcast yung nabura. Ang problema, yung mga personal files niya, including sa jowa niya, patay tayo dyan. Ay, hindi ko kasalanan. Siya yung bibili. Ganyan paalala. So, kumusta? Kumusta experience nyo doon sa first podcast? Anong feeling? Anong feeling nyo nun? Masaya. Masaya. Oo, kasi Masaya yun. Kasi nung panahon na yun, may pulutan ba tayo? Hindi na ngayon, wala na yung pulutan. Kasi last week, maraming gigs eh. Ngayon medyo mahina. Wala mo ng pulutan. Mahina, no? Baka naman sa episode 3, wala na mga baso. Hindi kaya. Huwag naman. Wala kaming pera pero chibas pa rin. Chibas pa rin. Chibas pa naman. Sa episode 4, wala na, nakadungan na lang tayo dito. Nakabilog na tayo. Bilog na. Yung bilog na lang para mas mura. Anyway, so thank you sa panonood, no? Sa mga nagstay doon sa first episode natin. And, wow! May ibang klase. Iba na tayo. Second episode na tayo. Congrats. Parang second episode pa lang naman tayo. Mamaya, dito tayo magtapos. Pero of course, new discussions ulit. This time medyo, let's make it spicier. I mean, yun naman talaga yun talagang topic natin. Dahil since tinatalakay natin yung mga, alam mo natin yung mga issues, no? Pero let's take it lightly. Okay. Lightly manner pa din. Back to the old school. Oh, yes, Wave your hands sir. like you just don't care. Diba? So, First question. first question. Bakit ka late? Charot lang. First question. Sorry. Hindi, pero sa totoo lang, alam naman natin na marami na tayong ding errors. Oo, naman. Late. Nung pag-delete ng file. Okay, so I think kailangan i-tackle yung mga latest news, mga recent news about sa DJ industry. Most especially, naglabas si Pioneer na, luma naman na. It's been 3 years simula nung na-release itong DJ Flex 4. But now, naglabas sila ng new colorway. Yung W, which means white. I think meron na rin N. Gold. Pero, gano'n ng gold, di ba? I'm not sure kung lumabas na yung gold dito, pero white, yes. White. Pero kasi yung alam ko is yung gold is limited edition, so parang medyo rare. Rare and mas pricier. Yeah. Mas pricier. Alam kong, sino ba nagbebenta rito bukod sa mga private sellers? Silent Noise. Scarecrow ba? We're not sure. No? So, check nyo na lang sa kanilang social media pages. Anyway, your thoughts? I mean, yeah, it's just an ordinary DDJ Flex 4, pero elegante, di ba? Yayamanin. Pogi, no? Kung kayo ba, meron kayong enough money, papatasin nyo ba ang Flex 4 at W? Hindi. Ako? Kasi meron ka na eh. Black yung akin. Black. Ay, Pag white? kung white. Hindi. Kasi Extra money, hindi. Wala eh. Wala. Kulay lang nagbago eh. yeah, kulay lang naman na bago. Paano kung wala na lang kayong Flex 4, wala kayong idea? Looking White for yung bibiling first ko. controller. White Yes. yung bibiling ko. White yung bibiling ko. White, of course. Pogi. Pogi, di ba? Para mangingibabaw ko, parang liwanag sa dilim. Madilim yung surroundings mo, pero nangingibabaw. Nagmumura sa kaputian ng ano. Parang pusa din kasi yung mga uso din yung mga stickers or skins na... Yes oo. So, parang, actually, prior to that, I think may nagagano, no? May nagagano May talaga. nag-i-skin talaga na...
yan ang Kung skin, color. naka-controller, I mean, kung whatever controller that you use, pwede ka naman magpagawa ng skin na color white. So, or any color that you prefer. So, Yes, totoo. medyo nonsense din bumili ng bago dahil siya white siya or Oo. kung anong kulay niya. Totoo. Pag meron ka na. Pag meron ka na. Totoo. Pero pag wala pa, white. Pero kung sobrang dami mo naman pera, tas Why not? why not? Why not buy? Diba? Bili mo lahat. Kung Totoo. Diba? Oo, kung may nagko-collect ba ng ganun? Parang wala naman. Meron. May mga collectors din naman. Meron naman. Meron. Buy and sell. Siguro, Collectors ba gold yung sa mga yan? gold edition. Hindi, pioneer. Kasi yung gold edition, Sa kanila yun eh. hindi mo siya may skin. Yung Actually, may gold ka na pero Rev 1. nagka-gold ako Rev 1. May Rev 1N lumabas eh. May Rev 1 white ba? Hindi nagkaroon, pero in-skin ko ng Iniskin white. niya. Ito ang nag-skin ng white. Skin to. Pero may Rev 1N. Yung nagkaroon gold-plated. Yun nagkaroon siya. Pero pareho sila. Pareho silang may Pero syempre, dahil sabi nila, pero sabi nila, since limited edition daw yun, mas mahal. Yeah. Mas pricey. colorway. Magkano ba ang standard na Flex 4? 25 ata. 25. So, yung white, since limited edition, Hindi ko alam. how much? 7. 27. At okay lang yung dagdag. Extra 2K for that white 2K to 1.5. for that Depende sa white paint dealership. job. Ano bang finish niya? Matte pa rin ba yun? Same na same. Hindi naman siya glossy eh. White lang Hindi naman talaga. siya glossy, pero at the same time. Kasi ang Jaguar niya is matte. Matte finish yun eh. So, I mean, wala naman siya gamit sa materials, pero basically white paint job lang. Oo. Pero kung matte white yun, ang bilis dumumi. Yun totoo. Yun kasing ano, Yun lang cons. yun talagang cons eh, no? Cons ng white. Yung white Pati na yung yellowing, pag na-oxidize na Oo, yung plastic. yun lang. Even yung sa skin eh. Yung ba'y pwedeng mapaputi ulit? I think Parang ngipin lang yan eh. Pwede Parang lagyan mo yellow. Pilox. Skin ka na lang ulit. Pa-skin ka na lang ulit. Kaysa, Skin na lang ulit. Oh. Paskin ka na magpaskin. mura lang. Papabelo mo, ganun. Oo, ganun. Oh, isipin mo. Only better touches. For example, may controller ka tapos bibili ka ng white tapos bebenta mo yung isa parang mas napamahal ka pa. Otherwise, kung magpapas. Magkano ba magpa-skin? 1.5 daw. 1.5. So, Regardless sa controller or Depende ata may sa ano yan, may Depende sa laki. size. pero depende din kasi syempre. Tsaka sa kulay, depende. Kapag colored siya, like full colored, I think mas mahal ang konti, 1.8 to 2.5. Pero pag white lang, mas mura siya. Mas mura siya. Okay. So, yun ang bago lumabas, no? Yung Tapos yung DDJ Flex 4, no? Oh, and thank you, Batman. At marami nang bumili. May mga bumili, di ba? Si Leonard isa. Leonard, yun lang alam natin. I think So far. by that time, by the time na nagre-record tayo, yung palang alam namin. Pero alam ko meron na Alam yan. ko kanina niya. Ay, hindi! Si Bart Bartolome. May bumili siya. Simpsons. Kasi nagpa-private Event. siya. So, nakita ko lang. Buti naalala ko. So, yun, no? So, I mean, it's just a regular DDJ Flex 4. Pero, eye candy talaga eh. Elegante. Oh. For me, hindi ko bibilin. Kasi, first of all, hindi talaga, I mean, eye candy nga talaga. Pero hindi siya for me. Kasi nga dumihin. Yun nga dumihin. Tsaka medyo dugyot ako gumamit. Tsaka yun nga yung nangingilaw. At parang lilipas yung elegance niya. Kailangan mo alagaan talaga. Hindi kasi si Tim sobrang yaman nito na parang Yaman. pagkabili niya, tatapon Oo. na. Kaya tapon niya lang kung saan yung Ano? James. Ano, buy and sell? Gaano? Hindi ka nga buy and sell. Nakambalos mo Hindi rin. mo Nambala. Buy lang eh. Buy lang. Buy and throw. Buy end. 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 Buy and end. Buy and destroy. Oo. Pagtapos niyang gamitin, guys. Grabe naman sa destroy. Ganun ka nga kayaman eh. Hindi nga. Ito ang mayaman, men. Pagtapos niyang gamitin, iiwan niya na yun. Ito mayaman, no? Bakit? Wala siyang pakilo kahit nabura yung mga videos niya eh. Oo. Balak pa kasi bumili ng bagong camera eh. Bili Parang ng bagong Osmo. Oo. Sabi niya, ay, nabura ko yung ano ko. Ay, hindi. Sige, bili akong another Osmo Pocket 3. yayamanin. Okay, Sony Alpha na lang, no? Boss Kaloy. Pag nainis ka, malaki screen yan. Siguro di mo mabubura lahat yung Oo. mga files. Kasi Malakas problema talaga ng Osmo eh. Shoutout sa DJI. Dapat nilalakayan niyo kasi yung screen niya. Mas malaki na nga yung screen ngayon eh. At nafi-flip eh. Nag-flip pa eh. Pero Unlike yung mga Tanga. predecessors niya, O kaya alam kahit ko man vertical lang, yung question na, are you sure? Do you want Wala, to do actually this? wala eh. Once na sinelect mo kasi yon, pinutin mo yung parang 3 dots niya sa upper right, papakita sa'yo kung... Basta naalala ko, I'm not sure. nag-select ako ng mga gusto ko i-delete. Tapos,
Papakita yung icon yung trash bin. Oo, tapos yung trash bin. Tapos wala nang, Sa gulat ako, Di ko- 162 wala yung na, delete. walang tanong eh, are you sure? Wala eh, wala Walang tanong. cancel, walang kahit. Walang tanong doon. Ako naman, inantay ko, nasa 162 ba yung pinili ko? Parang hindi na, medyo lasing na rin tayo, guys. Putang ina, maya pagkatapos, SD card empty. Putang ina. Baka kasi nakita mo yung check doon, imbis Na-select all siya. na-select all mo siya kasi baka na-double click mo. Kasi pag di-double click mo, select all bigla. Matic yun, na-select. Anyway, it's just a minor glitch lang. A massive glitch. Massive glitch siya. Anyway, another topic dito about sa news. Ito matagal na to. Pero, kailangan natin ma-appreciate, kailangan natin palakpakan tong Serato DJ. Alam mo bakit? Kasi, recently, nagbigay sila ng support sa mga legacy controllers. Oo. Diba? Yung mga lumang, 400. including yung mga non-pioneer DJ controllers such as Traktor. J1. Oh, yung mga Traktor S2 Mark III, mga bago lang yan eh. I mean, hindi siya super bago, pero sila yung recent. Diba? Okay. Pero somehow, binigyan ni Serato DJ ng support. Diba? Update ka lang. Diba? And ayun na, wala. Meron ka na. Meron ka na. Wala yung driver. Oo. And yung predecessor ng Flexport, yung DDJ 400, na native lang siya for record box. Then, nabigyan siya ng heavenly treatment na mabigyan ng Serato native support. So, kailangan natin palakpakan yan. No, galing. Galing. Tagal, inantay yun. Although wala siya, Nakabili na ako ng Flex4 nung nagkaroon ng Serato yung product. Sayang. Ito lang yung request ko. Sana sa 1,000 din. Oo. Yung RB na 1,000. RB, no? RB na 1,000 sana. Bigay nyo na. Hindi, yung sana yung sa RB pati sa SRT. Baliktad. Ganun, Switch. Switch naman sila. Di ba yun? Hindi, pwede double software. Double software yun. Kasi si SRT ba? SRT lang. SRT lang. Hindi siya pwede mag-record ba? Pwede siya, pero kailangan naka-license ka. Okay. You have to pay, bro. Okay, talaga? Puntang ka naman nun. Kasi sa XP1, record box lang, di ba? Pero XP2, pareho Serato. siya. Yung XP1 kasi, may third party. Oo. Kumbaga, may nag-leak ng XML file for XP1. Ano, hindi siya, hindi siya official. Hindi siya fully. Pero, magagamit mo yung mga important transfer controls Pwede doon. na, kahit pa paano. Oo, pwede na. Pero mapping lang yun eh. Mapping lang naman. Pero, Hindi mo siya magamit like yung kung paano talaga gamitin sa Gamitin, XP1. pero matalino din si Pioneer eh. Naglabas sa XP2, which is same lang. Oo. Pero nilagyan lang ng Serato support. Pero pwede siya. Yung XP2, pwede siya record box. Pwede, oo. Si XP1, So, record box lang. Akala ko, yung 1000 SRT, pwede rin siya sa record box. Hindi. Hindi, actually, pwede siya. Kailangan mo na naka-license. Or yung, yung box. Ano box? Hindi mo kailangan ng Hindi, SL hindi box. Labas mo yung coke. Sorry. Yung box, pampa... Ay, sorry po. Pampa DVS lang yung box. Coke, baka naman. Hindi, palagyan na lang ako. Thank you. Yung sa XP1, record box lang. Si XP2, na walang masyadong pinagbago. Hindi ko nga mag-gets ano yung pinagbago doon. Pero, nilagyan lang ng Serato support. Oo. Yun lang. Totoo, yun lang talaga. Yun lang talaga. Kasi Na, RGB na rin kung gusto mo yung ng hack, kung gusto mo ng, hack, bili ka ng XP1, hanapin mo sa YouTube yung XML file na nagkalat lang doon for Serato. Oo. Mapping. May XML file, download mo lang yan, insert mo lang doon sa... Pero hindi mo siya magagamit sa, fully. ibang... Hindi fully hindi lahat. Parang play post niya yung... Lalo na yung, may ba meron Yung siyang slider. slider. Hindi mo magagamit. Hindi Like mo kung siya paano talaga siya maayos. gamitin. Kasi nung naalala ko sa XP1. But nonetheless, yung Serato, naging generous bigla. Oo. Diba? Pero kung tutusin, ang pinaka-generous talaga is virtual DJ. As in, Kahit ano. Diba? Pero for someone na, kumbaga si Serato kasi parang iOS yun eh. Yeah. Medyo iOS yun eh. Medyo closed. Diba? Closed. So, it's either si Pioneer lang, Oo. si Hercules, and si Newmark. Newmark, Yun lang. Basta si Traktor, hindi. Yung nakakagulan. Pati si Yes, Traktor, software, para sa binigyan. Oo. Binigyan si Traktor DJ ng mga... Generous, no? Oo. Hindi Para pa sa inyo, best software. DJ software. Bawal Serato. Bawal Serato? Hindi, sige, pwede. Malamang Serato ako. Hindi, ako... Tapos bakit? Bakit Serato? Record box ako dati, di ba? Ah. Ang daming features ng Serato na wala yung record box.
At tulad Okay. nung pag-sync sa dalawa, parang kahit saan mo siya pindutin, nakukopya niya. Makes Tapos sense. pag binalik mo siya, babalik siya sa dati niyang BPM. So Diba? basically, parang Ayun, di ako nagta-transition edit Hindi ako ng nagsisync. basic lang. Naparinggang, oh. Hindi ako nagsisync, di ka lang. Sorry ka. Ako gumagamit ako eh. Isa lang, nag-iisa, hindi, gumagamit naman ako sync, pero nag-iisa lang yung purpose niya sa akin. Yung isisync mo siya, tapos ililipat mo ng BPM. Ayun, actually, sasabay yung oo. kabila, sa mas Basically, mataas. ganun siya. Actually, ano natin nga, isingit, wala sa topic to, pero isingitan natin talaga. Technicalities. No? Isingitan natin talaga. Ito bang sync ay generally good? Or bad? Oh, or bad, or I otherwise? mean, Depende, ikaw muna. depende kasi. Parang, Matagal na itong debate, eh. yung No? mga sinasabi kasi ng mga matatanda, pantamad daw Akin yan. talaga kasi yung Akin yan. Ganyan. Ito sa'yo. Diyan naglalagay. Sorry, nagpalagay. Pero anyways, yun yun. Di ba nga sabi ng mga matatanda, beat sync is for Yung mga lazy matatanda. people or mga Gago. tamad. Kaka-30 ko lang Mga nun. beat or mga ganun. Kaya pala hindi ka Mga nagsising, matatanda. pare. Kaya pala hindi ka nagsising. Oh, yeah, mayroon akong experience dyan. Hindi, pero din kasi yung parang, for me kasi, parang, if you're going to use beat sync para lang I-match yung beat match. beat match, parang Hindi talaga siya maganda. Hindi talaga siya maganda. Oo. Pero if you're going to use it in a good way, na parang, for example, sobrang bilis ng transition. na In your parang- art form. In your art form, sobrang bilis ng transition. Wala ka ng time para, tempo. Mag-tempo. oo. Ah. So, press talaga siya. Especially sa battle, laging Oo. ginagamit ang sync. Totoo. Diba? Kasi like, Especially- less time eh. Oh, especially Oo. sa battle talaga eh. Kasi Oo. parang, sa battle, talagang bugbugan yan eh. Oo. There's no time, parang, there's no Nagsisync kayo wasting sa of battle. time. Sabi namin, nagsisync Wala. Hindi ako tumitingin. Nakakayo sa cellphone. You don't know the cheat code, my friend. Hindi, nagsisync naman ako. You don't know the cheat code. Pero- Oo, tama mo ipagpag mo na pagtapos Tama. sarili mo, okay lang kami, hindi ka nagsising. Tanggap namin yun. matanda ka na. So, ako, personally, gamit ang sync. Gamit ang sync. Hindi nga lang for beat matching. Yung sinabi ni JC, yung mag-jump ka from one transition o one BPM to Yun. another. Yun lang ang O, gamit. kunyari, Long BPM. o, kunyari from, or depende naman, kasi minsan, Depende sa style. depende sa style. Ako kasi, kung may divider, kumbaga, 140, tas pwede ka mag-70. Bakit Pwede. ka pa mag-sync? Kung yun ang plano mo, Oo. pupunta ka ng half beat. Oo. Mag-half tempo ka. Oo. Ngayon, katulad ko, 140, gusto ko mag-95 kasi yun ang gusto ko. Oo. Eh, wala namang divisible doon, di ba? Hindi mo siya madidivisible. So, gagawin ko, sa style ko, ito, bibigay ko na kayo ng idea. So, 95. yung 140 yung current track. Oo. Yung next track ko is 95. So, hindi mo siya di ba? Obviously, hindi mo siya mimix. Oo. Di ba? So, gagawin mo, at kung bibilisan mo man, hindi bagay. Hindi, oo. Pangit. Oo. So, gagawin ko, since may intro naman yung mga bawat tracks, Oo. unless kung meron kang intro version. Ngayon, dalawang tool ang ginagamit ko dyan. Sync button and then tempo range. Oo. Okay. Either plus 15, plus 50, o kung baka, Ano siya, depende sa parang inyo. kumbaga nagiging labas niya is transition edit. Yes. So, Or sege. segue, ganon. Ganun. So, depende kung tatansyahin mo na lang yun. Oo. Ako, plus 50. Medyo mahaba. Masyadong, Wide. far ahead. Wide yung Mahaba range. rin kasi habulin Yes. mo eh. So, from 95, tamaan ko lang ng 140 yun. Oo. And then, pag play ko na, so sabay na sila. Oo. Tapos, before mo gawin pala yun, isi-sync mo na siya. Oo. So, para pag pitch down mo nung second track, sasabay din si letter B. letter B. Oo. So, track A, siya yung sinink ko doon. Doon sa B, Okay, diba? pag habang mag-slow down ka na, before pa dumating yung verse o yung vocals, nagkakaroon na ng tempo changes. Oo, Diba? Parang hindi siya kasi usually kasi ginagawa natin, ito, guilty kayo, ginagawa natin parang mabilis, echo out. Oo. Echo out lang. Diba? Kaya delay. Yun lang. Pero kung gusto mo ng spicy, ay parang hindi, basically parang hindi lang tumigil yung music. Oo. Parang walang dead air. Kasi may tigil yun yung echo out, di ba? So, gagawin mo lang, yun, i-match mo muna, no? Tempo range, 140, dapat mo lang sa pitch slider mo, and then, sync button, enabled, then, baba mo na siya ulit paunti-unti.
Ayan. Hanggang sa, kailangan may timing. Before Verse. mag-verse, umabot ng verse, Dapat 90. vocals, kailangan nasa 95 ka na. Ayan. Then don't forget to disable yung sync para Kumapit. para Ikaw, paano mo ginagamit sync? Ako? Pinipindot ko lang. ganun lang. Alam mo, minsan ang buhay, huwag mo na ikomplikado. Wala eh. Komplikado. Ano lang. Ba't mo pahihirapan sarili mo? Hindi kasi ang technique ko ganito lagi. Kaya ako nagserato, bukod sa stems, ang ginagawa ko dyan, halimbawa, may wordplay ako, di ba? Yung wordplay ko mga nasa 140, 130, yung wordplay ko ngayon yan sa 80, ganyan. Ang gagawin ko, since kumakapit nga siya, pag in-out ko yung instrumental, so acapella na lang. Pag pinindot ko yung sync nito, kopyahin niya to. So ngayon, mabagal na siya. Pag pinindot ko to, sabay na sila. Hindi ako dead end. Gets. Diba? So yun yung parang art way ko kung bakit ko ginagamit yung sync. And Okay, that's tamad akong gumamit ng pitch fader. Yun lang talaga. Minsan kinokopya ko lang siya, tapos tatanggalin ko yung sync. Para lang once na makopya na siya. Question. Since inamin mo na dito na may part na tinatabad ka, hindi ka ba nakikriticize? O never ka ba na-criticize? Hindi naman alam ng tao yun. Ay, hindi. Kapwa DJ. Hindi naman. Hindi naman. Wala, tinatawanan lang nila ako. Gumagamit yung sync. Tawanan ko na sila. Oo. Ganun lang. Hindi. I mean, sa crowd, syempre, hindi mo mapapansin yun. Wala naman silang pakialam. I mean, Pero, good vibes naman ako sila. kasi, di ba, parang, wala lang. Baka naman sakali lang naman na gano'n, what do you call it? Na call out ka, ganyan. Sa way niya kasi is parang, or sa way ng mga iba pang other DJs, na ginagawa niya kasi yun, kasi may kailangan siyang gawin. Hindi ko lang siya ginagawa para pindutin at ipantay yung grids and BPM. Yung parang kumbaga nagbe-beat sync siya, kasi may use. Tama. Hindi siya tulad ng parang, for example, Dahil tinamad mag-beat tinamad match. lang. Doon nagkakaroon ng issue eh. Yun nga, Sabi nga nila, parang, Hindi, tsaka ito yung thing. Kahit naman isync mo yan, di pa rin naman yung pantay. Adjust mo pa rin yan eh. Kasi syempre yung tenga mo, sharp na siya sa mga kicks and snares eh. So pag inangat mo yan, usually may onting delay pa yan na parang may ganun pa siya eh. So kailangan mo pa siyang adjust ng Paano yung tunog? Gago talaga. Gago ka talaga. Kaya mo na-delete yung ano. babalik talaga tayo doon. Anong salita? Nakakatuwa yun na may iba't ibang use kayo sa sync. Oo. Sa akin, Artful nag-iisa lang talaga ang Pero use syempre, ng di ba? sync I mean, sa let's akin. face it, di ba? Parang, yung mga old generation, ayaw talaga nila yan. Yung lalo na yun sa mga ano, sa turntables. Turntables naman walang sync eh. Ay, di, parang si DJs, meron yun. Oo nga, hindi, I mean nga. Kasi parang, Turntables nga, wala rin akong choice kung hindi mag-ganun-ganun. Oh. So, ibig sabihin, okay lang din, marunong naman eh, kasi di ba, alam mo naman yung mga yan masyadong, sorry talaga, pero, usually ganyan yung mga naturalist na tinatawag. Diba? Purist pala, naturalist. Purist pala, sorry. Respect sa kanila. Respect talaga. Kasi, hassle nila yun, nagagawa mo. Actually, ano yan eh, nagiging, parang ano yan eh, what do you call it? Actually, topic natin mamaya yan, about sa mga young blood DJ, sorry. Excuse me. Yung, parang, ano na ba? I mean, wala na yan. Mamaya. Spicy part yan. Nasa sync pa lang eh. I think tama yung sabi ni Marcy, na kapag ginamit mo siya na parang dahil tinatamad ka lang mag-beat match, doon siya nagiging off. bad rep siya. Pero kagaya dun sa mga binanggit nyo kanina na Artful skills way. Kasi ako, ang sariling nag-iisang gamit ko sa sync is kapag sa battle kasi, di ba? Oo. Kailangan lagi may ginagawa yung kamay ko eh. Kapag nakasync kasi siya, tapos ginalaw mo yung pitch fader, sabay na siya umaangat. Yun nga. So, hindi ko na kailangan ng dalawang kamay para sa pitch para habulin fader. pa. So, yung isang kamay ko, habang pinapabilis niya o pinapabagal niya, pwede ko pa magamit yung isang kamay ko sa filter, pang-routine, sa routine, finger drumming. Tama. Mas ma-maximize ko siya. Oo, totoo. So, yun. Dahil may ganun tayong technology, pwede nyo siyang gamitin as your advantage sa mga prior skills kagaya ng mga nabanggit nyo kanina. So, it's a tool pa din. Tool pa din siya. Nagkaroon lang talaga ng bad rep yan Gagamitin mo dahil... lang siya in a right way. Hindi kasi... Nagkaroon lang siya ng bad rep kasi pantamad. Yun nga, basically pantamad. Maging... Parang ano siya, parang... Manual to automatic. Marami pa siyang gamit ang sync, pero na-associate lang siya sa beat matching. Na-associate lang siya. So, parang cheat code na, let's say. Sayang, may technology ka na ganun eh. Tapos di mo gagamitin sa ganun, di ba? Sabi na nga ni Jazzy Jeff, di ba? Jazzy Jeff na nagsabi parang,
hindi mo siya gagamitin, huwag mo gamitin. If gagamitin mo, gamitin mo. Oo. At the same time, sabi rin ni Jazzy Jeff, ang main priority mo naman is to like Yung pasayahin yung tao. give people Kasi in the first place, di mo naman Great show. Oh. in the first place, di naman alam ng tao yung ginagawa mo. Di ba? Yun ang reality. Hindi naman alam ng tao yung ginagawa mo. Parang small percentage lang yung alam ng tao yung ginagawa mo. Oo, di ba? It is a tool, guys. It is a tool. Huwag kayong mahihiya na gamitin yung sync. No, siguro, of course, parang ang nire-remind lang namin, wag nyong, di naman daya yan. It's a tool. It's a tool, but, kasi pa ba to? So, okay. It's a tool, but, wag nyong aabasuhin. Huwag nyong aabasuhin talaga ng sobra. Kasi talagang magkakaroon ng bad rep yan. Yeah, totoo yan. But at the same time, mawawala na rin yung art form. Wala yung art form na beat matching. Ano yan? Eventually, magiging domino effect yan. Pag sinanay mo yung sarili mong sync ka ng sync, mababurnout ka. Oo. Yun yung sinasabi natin sa first episode, na kapag nasanay ka lang at wala nang galaw yung sarili mong spectrum, wala na. Basically, pag mababurnout ka. comfortable ka. Oo, mababurnout ka talaga. Okay? So, balance lang yan. For me, ako, yun ang pinaka-meta ko Saan flexible. Oo, Flexibility. flexibility. Kung wala talagang sync yung ano mo, paano ka na? Diba? Plus, lalo na, when it comes to beat sync, syempre, naka-quantize lang yung yung makukuha niya. Totoo. Yung mga hindi naka-quantize. For example, mga retros. Yun. Mga old songs. Yung Like 70s, 80s. na Mahirap yun. talagang nire-record sila mano-mano. Mano-mano lang. Yan ang mahirap yun. Human, no? Basically human na hindi siya Hindi siya computerized. Hindi siya computerized. Hindi siya pinattern man lang sa Guys, itong especially sa mga tumututong ng retro dyan, alam naman natin yan na unless kung kumuha ka ng red drum na version. Hindi, kahit red drum. Kahit ba red drum? Kahit red drum, gumagalaw siya. Ang kailangan mo kunin yung quantized version. Yung quantized version para Magpantay siya. equal lang beat. Pero kasi sa experience natin, yung retro, usually talaga, dahil retro nga mga funk, disco, I'm not sure kung meron ng mga computer drums. Meron mga quantized na. May mga quantize. May quantized na. Pero once upon a time, talagang tao-tao lang yun. Mano-mano ka dun. Unlike EDM kasi, computer na computerized na Pero yung mga banggit tayo, September. Let's groove. Pero natutuwa ako mag-mix na mga ganun. YMCA. Even Dancing Queen. Mga Donna Summer. Diba? Lahat yan. Luther Vandross. Lahat yan mga kaya galing din, diba? Pero sa akin mas maganda mag-mix ng ganun. Kasi dahil nga laging gusto ko may ginagalaw ako dun sa... Tsaka challenge siya Oo. Tsaka dapat ang technique sa kanya, hindi pantay yung BPM niya Kasi nga, syempre, kung pinantay mo, may mahuhuli, may mauuna. I think that's that thing na iwas boredom. Meron ka pa rin ginagawa. Pero preference lang yun, preference lang Kahit sa Motown, bre. Yun yan. Mas na-enjoy ko siya kasi may ginagawa ka. Wala pang intro. Kasi pag normal siya, dire-diretso lang. Mas okay na yung feeling naiinis ka, kaysa yung parang Basic nonchalant na lang parang okay, kaya ko na to. Pero kasi yun nga, kung napanood mo yung first episode natin, kapag masyado ka naging comfortable dun sa spectrum mo at sa box mo, sarili mong box, minsan, gusto mo mag-explore, pero hindi mo alam paano ka mag-start. Totoo. Diba? Eventually, little by little, maano ka na lang. Parang improve ka. Di naman ma-demotivate, pero alam mo yun, parang mawawalan ka ng gana paunti-unti. Huwag na nga lang, okay na ako dito. Unless kung contented ka na sa bagay na yun. Yung nga lang kasi, hindi naman lahat ng tao, iisa lang ang mindset Diba? Kakaiba tayo. Diba? Mga iba, na-influensya ng kaibigan, narinig lang sa kaibigan na, ito na pala yung trend ngayon. Gusto ko mag-change. Kaya saan mo magsisimula? Paano magsisimula? Saan magsisimula? Paano magsisimula? Sino ang anong first step? Diba? So, yun ang yung hardest part. First step talaga. At pinag-uusapan natin doon ay musicality. Yung technicality, sync. Kung nasanay ka sa sync, na ganun na lang, parang solely for beat matching, hindi yung sa mga ibang tools like transition, BPM
mga segue mix na tinatawag na papalit ka ng BPM. So, parang mawawala ng purpose. Yung art form. Yung art form. Kung ikaw ay concern sa iyong art. Kasi kung hindi ka concern sa art, Bahala ka dyan. diba? Bahala. Gusto mo lang kumita, okay lang. Bahala kayo dyan. Mami, ganun. Para kang si ano. Oh, Oh, sino? cut. Okay, next, ano bang napag-usapan? Ano ba naiisip nyo? Tapos na i-sync. Tapos Pag-usapan Ito na pag-usapan. Ito, medyo, kayo silent ano kayo eh. Yung mga Silent listener kayo eh. Silent reader kayo eh. Silent readers. Pero, ito yung naging unpopular comment. Unpopular opinion. Naging too much na ba ang paggamit ng world music nowadays? isa-isa sasagot. I mean, sa mga viewers natin, ano ba yung world music? Usually, compilation siya ng mga genres na Galing sa iba't ibang bansa. From Brazil, baile. Pag mga African, Jamaican, Afrobeat, dancehall, reggaeton, ayan. Sa Pinas, ano? Budots. Siyempre, DJ Love tayo eh. Budots. Okay. Sa Europe, you have UKG, Sa China, ano? Vienna House ba? Vienna House. Hindi nakasali yan, di ba? Pero Chinese Hindi, EDM. yun eh. sariling genre. Hindi naman siya nakasali sa world. Hindi naman siya gamit. Pero ang pinakagamit ngayon ay Afrobeat, Afrobeat, baile, ang mapiano. Piano. Usually, lahat. Kayo ba ay naa-aware na ba? Kasi narinig nyo na to. Hindi na tayo nagsasalita. Pero I think this is the time na mag-take tayo ng medyo konting risk. Kumbaga, since DJ naman tayo, I think meron naman tayong say talaga. Dahil sa araw-araw ginawa ng universe na tayo tumutugtog, hindi natin maiwasan na tayo nag-play din ng mga ganong music. Wow, universe. No, Miss Universe. So, let's start with Arden. Tingin mo, ikaw ba ay may concern na ba na ganito, ganyan? Oo. Bilis Tapos usapan. Yun, para sa akin kasi na-overuse siya. This past few years. Kasi parang halos lahat nakikita mo ganun eh. Parang paano ka magiging special kung pare-parehas na kayo ng tunog? Di ba pwedeng, Makes sense. kung naging endemic na siya, lipat ka sa ulit. Lipat ka ulit. Ganun. Maging trendsetter ka. Saan? Home season. Sa iba. Kunyari, since nausod naman siya, nagkaroon siya ng popularity, too much popularity. Oo. So, alis, Wala na, jump ship na rin eh. jump ship ka, tas pausa ka ulit ng genre. Oo, ganun na nga. Kunyari, drill ulit. Ay, favorite ko yan, par. Balik ka sa drill ulit, di ba? Yun nga. So, para sa'yo ay Use siya. na-overuse na. And wala namang masama dun kasi yung culture is gumaganda eh. Once na na-overuse yung genre. Kasi nakikilala, lumalaki yung community, maganda siya. Yun lang, ang akin lang kasi overuse kasi minsan, yung mga nagpe-play, para sa akin lang para sa akin kasi once na nag-play ka ng isang genre, dapat alamin mo yung culture and alamin mo yung roots kung bakit mo piniplay yung genre ngayon. Para hindi ka maligaw. Diba? Basically, para sa akin lang yun. Ako, ko yun. Same thoughts. JC. Ako naman, completely opposite ako dun. Sa akin, parang every year or every season, parang nagkakaroon naman talaga kasi ng bagong trend eh. Nagka-time na parang uso talaga yung drill. Nagka-time na uso talaga yung mga pop. Naalala nyo, na issue pa, sabi ni dati, lahat nagja-Justin Bieber na. Nagkakaroon, parang para sa akin, laging nagkakaroon ng trend. And okay lang yun, para sa akin. Hindi na, magda-die down din yan eh. Siguro, feeling ko, nangyayari kasi parang kunwari, ito na yung mga tinutugtog ko dati. Tapos parang biglang ngayon lahat, ito na yung tinutugtog. Yun yung pakiramdam ko kasi parang back feeling ko 2019-18, ganun na ako eh. Kumbaga, ayun na yung sound ko eh. Hindi ko ma-introduce kasi nga, weirdo ako pag ginawa ko. So kumbaga, nakatago lang siya sa akin. And pagbalik ng pandemic, nakakasabay-sabay ako kasi marami na akong baon. And nung na-overpower siya, parang nanawa ako agad kasi parang shit, dami nang gumagawa nito. Parang kailangan ko na mag-jump ship sa iba para, alam mo yun, mag-feel lang different kahit konti. Pero,
nagpe-play pa rin ako hanggang ngayon ng baile, amang piano, ganyan. May mga certain songs akong gustong-gusto na yun lang talaga yung piniplay ko. Pili lang siya. Ganun. Yun sa akin, ganun lang siya. Question. Feeling ko ganun. Paano nagsimula yung baile popularity o world music popularity sa Pilipinas? Alam ko matagal na to, prior Oo, pa eh. matagal to. Wala pang boiler room. Wala pang boiler room. marami na eh. Oo. Hindi marami, meron na nagsimula. Pero very underground yung ano nila. Very, very ilalim talaga. Very ilalim. Actually, Talagang hinugot siya sa... Yung nakita ko maganda eh. Yung mga parang pinapauso underground. Oo. Yun yung nagne-next na boom eh. Oo. Parang naalala nyo dati bago na uso yung mga Bay Area and shit. 'Di ba? Dati galing lang din siya sa underground. Oo. Ngayon yung mga amampiano, ganyan-ganyan. Ganun din naman eh. Galing din yung underground. Mm. So parang naisip ko, nabibigyan ng chance yung iba't ibang klase ng genre ng music. Like Budots dati, di ba? Parang galit na galit tayo. Pero like lahat. now, Pero right nung now, nag-boom, grabe yung Budots. lahat ngayon eh. Naging napapansin, lahat na-globalize eh. So, nagsasama ngayon ng biglang lahat proud sa Budots, Oo. di ba? So sa akin, ganun siya. Okay siya na nag-iiba-iba yung era ng music. Siguro medyo na-feel natin na ano kasi dati ako lang yung papatugtog nito. Oo, parang... Ngayon, biglang lahat, ganun. So masya-shock ka rin talaga. Pero maganda, pagka ganun, kagaya ng sabi ng Timmy, naisip ko na ba, okay, uso na yan. Parang mindset ni Gerson. jump ship tayo. Doon na naman ako sa bago. Para ako na naman yung magsisimula na itong Gets, oo. Actually, yung baile tsaka amang piano, tsaka yung mga flips, yung mga edits na yan. Gerson ko talaga nakuha yan, man. Siya talaga nag-introduce sa akin, man. Kasi siya talaga yung music geek sa ating lahat na maghanap ng bagong genre, man. Siya yung Bago. pinakamatalino sa Pag hindi nyo galing. kilala si Gerson, low-key lang Low lang siya, pero galing. Ang galing talaga. As in. Marcy, tingin mo ba yung na-overuse na nowadays ang world music? Sobra. I mean, Ano, is it a good thing or Balance lang. ito ba concerning na ba? Balance Sa akin, siguro balance siya. lang. sa akin, Balance hindi lang. naman siya concerning, pero at the same time, parang yung naririnig ko sa isang DJ, hindi naririnig ko sa isang Parang ganun na. Redundant. medyo nagiging overrated na siya. Oo. Pero dating issue na yan. Parang dati na sabi ni Jared, tangina lahat na lang sa poblasyon, Justin Bieber. Oo, ganun. Nagkakaroon siya ng ganun kasi parang yun yung trend. Doon nagja-jump in yung mga DJs na bago. Ito yung trending. At the same time din kasi, parang malaking factor din si TikTok or IG. Yep. Marami na din eh, no? Doon siya naging parang ngayon, doon na siya nagiging commercialized. Oo. Na parang Tama. itong DJ na to nagpe-play siya tapos sikat siya ganyan. So Tama, parang tama. all other DJs around the world is Ganun. going to download all the files or all the songs tapos biglang sunod-sunod. Parang basically parang domino effect na siya na na-play na niya, sumikat, boom, 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 boom. Yun na yung mga piniplay all around the globe. Actually, nakita ko yun eh. Unpopular opinion niya daw yun sa Facebook na parang lahat na lang biglang nag-shift sa world music. Most especially baile and amapiano. Sila talaga. Ngayon kasi para siyang parang wala siyang pinagkaiba sa mga, itong world music specifically, wala siyang pinagkaiba na nung nauso sa EDM, Patok na patok. lahat EDM. Lahat nag-jump ship sa EDM. Patok pa talaga. Nung medyo na nawala yung nawala yung popularity, yung EDM at kung ano na yung mga nauso, lahat jump ship ulit. Kasi yun ang market. Ano ang market? Kung nasaan ng Yun yung nagpipay kung ng nasaan ang mix, trend, nandun ka. Parang panahon ng future-based, Chainsmokers. Siguro lang parang pinapaintindi lang sa akin na may mga customers kasi na akala ng mga DJs part sila ng target market. Kumbaga, hindi, maaaring customers kami pero naghahanap kami ng kakaiba. Pero hindi naman sila significant population. Diba? Iba pa rin yung mga, yung mga the usual suspects na tinatawag, na naghahanap ng mga sikat. Yung mga gusto nilang marinig. Totoo. Diba? Yung mga gusto nilang marinig talaga, yun dapat i-cater mo. Totoo. So, Depende rin sa venue siguro eh. well, ganon. May case na ganon. Hahanap ka talaga ng venue na specifically lang na eto lang tututugin. Walang top 40. Walang shit. Walang pop. Gato lang. Dito lang tutugtugin. And marami sa Metro Manila, for Motown example. lang pag Monday. Hip-hop lang pag Tuesday. Hip-hop ka lang. 90s lang pag Wednesday. Kaya may nakita akong quote sa Facebook or sa Instagram na parang, yes, magaling kang DJ,
dahil napapasayaw mo yung crowd dahil sa mga play mong tracks. But at the same time, mas magaling kang DJ pag napapasayaw mo sila nang hindi nila alam yung tracks. Yes. Totoo. That's the best. Best feeling din yun para sa DJ. Actually, yun yung advocacy ko, di ba? Yung parang ini-educate ko yung mga tao na hindi lang mga bago. Hindi lang yung mga luma. In between, kahit ano pa ya, kahit anong year pa sila ni-release. Di ba? Magbibigay ka pa rin ng mga something na hindi nila narinig. Flavorful, pero may na potentially may kagat. Diba? Kasi hindi siya sa tanda ng kantra. Hindi, wala siya doon. Hindi rin siya dun sa bagong genre. Or parang whatever. Basta kumbaga parang you're giving them what they don't know. Yun ang mga ano doon yun yung magic doon sa pagiging DJ. O kaya, ako, dahil ayoko pa rin naman syempreng malus yung let's say yung cult following sa artistry natin. So gagawin ko, for example, ito, inaano ko na kayo, binibigyan ko na kayo ng technique or tip. Mag-mashup ka, for example, or mag-blend ka ng vocals from a pop song doon sa track B. Yung hindi alam na track na maaari instrumental. Diba? Yung kasi mga iba kasi, ako sa experience ko, usually mga jazz, kilala sila noon. Hindi na sila kilala ngayon. Yeah. Diba? So, Gems sila. Parang hidden gems tuloy, lumalabas. Whether sumikat siya noon o hindi, at hindi talaga, diba? Pero pag pinay mo yun, Gem pa rin. Gem pa rin siya. Gem pa rin siya. Para lang hindi siguro, parang balance ba? Para lang hindi lang talaga siya magkaroon ng barrier. Let's say ganon. Magsalin ka ng kilala pa rin. Kunyari, Sweet Love ni Anita Baker. Tapos Anita Maxwell. Tapos ilagay mo yung kanta ni Charlie XCX. Bahala ka kung bumagay. Basta parang ganon. Binigyan lang ng idea. Kay Anita Maxwell. Diba? O kaya, kanta ni Drake, ilagay mo sa... Anita Maxwell. Hindi niya yun eh. Anita Maxwell. Lagay mo kay let's say Herbie Hancock. I mean, hindi nila alam yun. Correct. Only old guys na lang makakaalam sa tao. You know lang. Sa artist na yun, no? Ano siya kung buhay pa siya or wala na. Anyway, sumikat siya. Diba? So, ilan lang naman kasi like Madonna, mula noon hanggang ngayon sikat pa rin. Timeless. Diba? Hanggang ngayon. Tayo na, lakas pa rin na ano eh. Pati mga patay na, sila Michael Jackson, diba? Buhay pa rin. Timeless. Diba? Sila Biggie, Tupac, Whitney Houston. Timeless. Matagal lang na... Evergreen songs. Matagal lang namatay. Matagal na silang namayapa. Kung kanta nila, hindi na namamayapa. Tuloy-tuloy pa rin. At kumikita pa. Pero Kumikita pa rin sila. Ano kaya yun? Saan kaya napupunta? Sa kanila rin. Hindi napadala. Napadala sa kanila sa taas. Ay, siguro. Ewan ko. Mga beneficiary nila. Siguro Let's sa say, family. Sa may will of testament naman siguro. Kung kayo, Nakakatanggap ako kay Whitney Houston. may Kita ko portion. dati yun. Puhuin nila. Kay Anita Maxwell na. Meron. Okay, so First episode pa si Anita Maxwell. so lahat tayo ay concerned na overuse. Pero walang problem. Walang problem 'yun. Na talagang normal. Kumbaga, sa kanta lang 'yan, panahon lang. Normal. Tsaka kung paano mo rin siya gamitin eh. Like if full ganun ka, pili ka rin ng venue na ma-appreciate na yung alam ng crowd na ganun yung genre. Tama. Kayo ba about sa mga recent DJs na pumapasok ngayon, especially mga young bloods? Kayo ba, tingin nyo ba, ito ba ay pumasok sila for culture for culture ba, or clout lang? Pwede rin eh. Kayo lang makakasagot niyan eh. Hindi Kaya na ako nagigig eh. Ulul. Hindi, I mean, depende. Mo muna yun. Yun nasa ilalim. Nasaan ang sabaw? Wala na talaga, min. Order ko sa pagputang. Hindi, since nga nagtuturo ako. So, nagtuturo to. So, may insight to. Kumbaga, marami pa rin namang, parang willing to learn and explore. Not just for the cloud.
pero aralin din yung culture ng DJ. Marami pa rin. Marami pa rin. Oo, marami. Actually, marami. Halos lahat naman ng students ko sa sessions, gano'n naman sila. Ganun pa din. Oo, gano'n sila. Pero kasi, sa mga nakikita ko, Yung hindi mo naturuan. hindi. Wala akong say dun eh. Kumbaga parang, sa nakikita ko lang ng mga, young guns. Actually, para sa akin yan, mas mabilis silang gumaling kaysa sa atin. Oo nga. Lahat ng tools nasa kanila. Nasa kanila. Oo, nasa Mas kanila. madami lahat ng tools. Mas maraming opportunity para mag-upgrade sila mabilis. Oo. Plus, kasi, for example, TikTok. Pwede ka nang mag-aaral ng DJ sa TikTok. Totoo. Ang bilis nga di ba? Mabilis talaga Eh. Props kay Carlo Atendido, Kay Kuya Joey. Yes. Joey. Oo, dati walang... Nagpa-post ng Walang tutorial nagtuturo, video sa oo. TikTok. Ganun. Oo nga, no? And YouTube. Parang dati kasi inaabangan pa natin yun. Totoo. Crossfader and... Maraming sites sa YouTube na talaga. So ano lang, Ano nga ba yung isa? Yung DJ something? Tech Tools? Tools. Tech Tools. si Crossfader. Si Crossfader. Pati Crossfader. si Digital DJ Tips. Ayun. DJ City. So basically, ang akin kasi ang take ko dyan, parang, di ko rin naman sila masisisi kung for the cloud sila eh. Parang, gusto nila yun eh. Totoo. Wala naman tayong magagawa dun eh. Kaso nga lang, syempre, ang nababother ako minsan. Ako as a DJ, kung paano ako natuto. Syempre, para sa akin, alamin mo muna yung culture. Kung bakit mo ginagawa. I mean, gusto Yun mo ba yung concerning ngayon sa mga young bloods is kulang ba sila sa orientation about sa culture? Then feeling ko... Parang mas nauuna ba muna yung yun na yun, di ba? Pero yung culture, yung sense of history kung paano ginagamit. Ito kasi... The way they were, yung mga DJs. Kasi iba na yung generation yan, hindi ko rin masabi nung ako yung naturuan. Kasi nung ako yung tinuturuan, talagang culture talaga yung pagkakaturo sa akin. As in like parang bawal mo, unang turo, parang bawal ka gumalaw ng jog wheel kasi kailangan matutunan yung pitch. Tapos parang second day, paano yung nudge ng jog wheel, paano back and forth, ng ganun. So parang basically, yung DJing 101 is natakel talaga. Sa akin kung paano ko tinuruan dati. Sa ngayon kasi parang pwede mo na siyang shortcutin eh. Load ka sa TikTok. Sobrang bilis mo matututo. Doon pa pumapatak yung beat sync. Yun nga. And ang siguro para sa akin ang disadvantage lang nun is pag doon ka natutulang culture. Kasi video lang yun eh. Basically, wala kang mentor eh. Paano yung beat sync na culture shit? I mean, hindi siya sa culture, pero at the same time, kasi parang, bagong DJ ka, hindi ka Wala kang alam eh. Wala kang alam eh. Bago ka eh. So, wala kang masyadong knowledge. Dahil wala kang mentor? Hindi. I mean, parang, di ba, for example, wala ka pa talaga knowledge sa pag-DJ. Zero knowledge ka. Interested ka. Mag-search ka. Magsa-search ka, syempre. Syempre, how to beat match. May lalabas dun na option, beat sync, ganito, ganyan, how to beat choices. match. May choices. Syempre, basically sa technology na meron tayo ngayon, yung pinaka-easier choice yung pipiliin mo. So, beat sync. Diba? Oo. I get. Grabe yung vibration kayo na yan. So, ayun lang. Feeling ko dun na nagkakaroon ng issue. And mostly, syempre, hindi mo naman din sila pwedeng masisi. Bago lang sila. Bago, diba? Minsan, nahirapan din sila mag-beat match, ganyan. And it's normal. Galing din naman tayo dun eh. Paano kung wala pa silang kilalang DJ? Totoo, yun. So, ang real, yung source na parang nila. Parang nadadamay sila. Alam mo yun, parang kasi parang lumalabas. Ano ba yan? Dami-dami nang DJ dito. Ano pa kayo? Tapos wala namang kayong ganyan. Wala namang kayong bilang. Medyo iniisip ko siya kasi nga ako din. Hindi ko masabi na alam ko yung culture talaga. Kasi ako ang tagal ko natuto ng self-learning din eh. Ito soloist to eh. Kasi nga wala naman akong connection sa mga DJs eh. Hindi ko alam kaya din nga ako natuto ng ng putang nag-iilang battle na ako hindi pa rin ako marunong mag-mix. Kasi nga hindi ko alam na ang iso-search ko pala dapat is how to beat match. Yung simpleng word na yun, hindi ko alam. Kaya all throughout the years, hindi ko siya natutunan. Kasi lumalabas yung insecurity. Kumbaga, nowadays, yung mga DJs, madali na lang talaga matutunan eh. Nandun na eh. Parang spoon feeding na ba tawag doon? Medyo. Diba? Pero, kahit nga chat GPT mo lang. chat GPT na lang eh. Chat GPT mo pre, lalabas siya.
'Di ba? Bili ka na ng gamit. Oo. Ilang naman requirement eh. Oo, Bili ka na ng gamit. Basically, kaya mo matuto mag-isa. Good to go na. Hindi ko alam kung matter ba talaga yung culture and shit. Pero nakikita kong problem ng mga bagong DJs ngayon dahil nga sobrang dami ng information, sobrang bilis na matuto. Hindi na nila alam kung saan yung totoo. Siguro they are overwhelmed sa mga nangyayari. Sobrang daming choices eh. So guys, ano lang, I mean, lahat welcome sa lahat naman DJ welcome. industry. Parang in some way, hindi rin nila kasalanan. Hindi rin nila kasalanan. Siguro ano lang, parang ito bang mga seasoned DJs ay natatakot na mapalitan ng mga young blood? Hindi, I mean, for me, okay lang naman na mapalitin. Okay lang. Okay lang, pero kasi like, yung respect ba? Kasi Sa mga nauna. Like tayo, nung tayong pumasok sa industry, grabe yung respect natin sa mga nauna eh. As in like parang... Like, may takot tayo sa may mga... takot talaga tayo eh. Pero paano kung ganito naman? Yung perspective, parang nauulit lang yung cycle. Like nung panahon natin. Kasi nga yun lagi yung sinasabi pag ako parang naging seasonal DJ veteran, hindi ako maghihipit. Kasi nagkaroon ng ganun eh, yung mga purist shit. Parang iba yung tingin nila sa atin dati nun. Kasi kaso problema na young guns tayo, di ba? Kaso problema, hindi naman na tayo purist eh. Hindi kasi kaya natin. Basically, open na tayo sa lahat. nga. Pero ito yung sinasabi ko, parang medyo hindi ba siya nagiging ganun yung tingin natin sa younger generation na parang meron pa din ego, pero hindi siya purist eh. Kumbaga, parang basically parang aagaw mo yung trabaho namin. parang iniisip nyo, parang asan yung respect? Parang ganun yung iniisip nyo. Kaya dyan pumapasok yung branding. Diyan pumapasok. Parang, sorry ka, wala kang branding eh. Mas magaling pala. I mean, it may be na wala pa siyang ganong ka-experience, hindi pa siya ganong ka-cultured, diba? Hindi niya pa alam yung per alleyway ng DJ culture. Tsaka yung mga DJ etiquette. Mga ganon. Pero, meron na siyang branding and artistry na ginawa. Mali mo, yung mga iba nga dyan kasi, ito nga, diba? Yung mga iba, yung mga model turn DJs. Diba? Dati pa yun eh. Dati pa yun. Pero kasi, parang, yun kasi parang ancient, naging ancient starter nun eh, na parang lahat, parang, model turn DJ, tumataas yung mga kilay-kilay ng lahat na baka masapawan. Yung term, masapawan tong mga seasoned veterans. Ngayon, ito, mga Gen Zs na gusto mag-DJ, welcome naman sila. Welcome sila. Pero kasi, I think, kami Gen Z. Kami, Gen Z kami. Ulol nyo. Hindi ako. Loko nyo, lelang nyo. Siguro lang, balansehin nyo pa din. Wag ito problema kasi yung may atat eh. May atat. Masyado kang gutom. Hindi, tsaka minsan nagkakasungay din. Mabilis magkasungay. Yun. Mabilis magkasungay. Wag nyong ito, hindi lang to para sa mga gustong pumasok. Ito ay always a reminder. Yes, always a reminder to. Always a reminder in all walks of life. Hindi ka rin sa sarili mo, hindi mo rin mapapansin minsan na tumataas yung ego mo. Kaya nga lagi kong sinasabi sa inyo, di ba? Lagi kong sinasabi, pag tingin nyo lumalaki na ulo ko, sabihan nyo. Kasi minsan hindi ko rin alam eh. Di ba? Hindi ko rin alam na nagiging ganun na pala ako eh. Kasi at some point, di ba, nung pandemic, ayoko na rin kasi parang, di ba, doon talaga tayo nag-generate ng income eh. Lalo na sa mga battles natin, di ba? Parang yun talaga yung nag-generate ng income sa atin. So akala ko pa dati parang yun na yun. Parang kaya ko na to pagka. I'm the top of the world. I'm the top of the world. Yun Kasi na yun. syempre. Lumalaki na yun. Na-overwhelm ka na masyado. Tapos alam mo yung pag nagbabattle ako parang alam ko na sa sarili ko na parang confident na ako. Hindi naman pala dapat ganun yung pakiramdam. Kasi once na naging confident ka parang ano pa i-improve mo confident ka na, 'di ba? Wala ka nang kaba ganun. So don't forget pa din na be humble. Be humble pa din. Respeto. Yun yung pinaka number one pa din. No? It doesn't matter kung gaano kabilis yung progress mo. Much better nga kung mas mabilis diba? It doesn't matter kung gaano kabagal, kung mabilis. Diba? Wala na yun eh. Tanggihan na sa equation yun eh. Respect lang talaga. Respect na lang. Kailangan mo ng respeto. Yes. Kailangan talaga matutunan nyo. Magaling ka nga. Pero sablay naman ng digital footprint kasi ngayon, nowadays, lalo na
Diba, galing kayong sumikat kayo agad sa TikTok, hindi nyo pa alam yung mga etiquettes and shit ng ganyan. Nako, sino yan? Once na pumasok kayo sa industry, tapos may nangyaring ganon, usap-usapan ka agad kayo. Oo. Lalo na guys, maliit lang po ang DJ industry sa Pilipinas. Artist din kasi kayo eh. Basically, malaki yung industry, but at the same time, sa sobrang hindi siya ganun kalaki, magkakaalala lahat. Oo. Hindi, malaki yung DJ industry, pero yung network, maliit lang ang network natin. Maano ka lang, ma-expose lang yung attitude mo, nagpakilala ka kaagad, kalat ka kaagad. Diba? Oo. So, take care sa digital Ingat din, footprint. ingat din. Dadaan nyo, walang masama. Itong lumabas na, ito napansin lang Sino nila. yan? Sino yan? Bawal pangalanan. Bawal pangalanan. Bawal pangalanan. Pero, hindi. Itago natin sa pangalan. Opinion niya yun, no, na ito ba'y siguro na, ewan ko, siguro maaaring nasisikipan na siya sa industry natin. Siguro, parang, mas, ano pa yung mga, alam mo na yun, mas parang, ito, babasahin ko sa TikTok, ha? TikTok, ha? Hindi, iba to. May nag-comment sa TikTok ko, no? Na hanggang ngayon ay Ayan. hanggang ngayon hindi ko pa nire-replyan. And this generation, they need to practice proper attitude, build connection. Sad to say, 80% of super clubs now is not looking for skilled DJs, but a lot of followers. I mean, saan true siya? Oo. Tendensya. Totoo siya. Kasi parang, ito ba yung nata-take advantage ng ba to? Or... Hindi kasi, syempre, yung mga bars and clubs, kailangan din nila kumita. Sales Business eh. It all comes down to Business sales pa din. Business. Pero kasi, dito lumalabas ngayon yung hugot ng mga DJs na ito may mga ibang hugot na yung mga DJs ngayon, more than one na lang ginagawa. They're just not DJing na lang. Marketing na rin sila, social media manager na sila, All in one, no? na parang yung ibang nakikita ko, hindi naman dapat gawin in the first place. Trabaho dapat ng staff ng kung sino man yun. Diba? Pero kasi, But at the same time kasi, kasi, I mean, depende kasi, ito yun ito yung pagkakaintindi ko. Depende kasi kung ikaw ba ay concern or balak mong mag-build ng sarilong pangalan. Oo. Kasi kung gusto mo mag-build ng sarilong pangalan, sometimes one-man team ka dyan. Lalo na nagsisimula ka. Diba? Ikaw na rin ang... ganun naman lahat. Lalo na kung content creator ka, ikaw mag-build ng ng content mo, ikaw na rin mag-edit, ikaw na rin mag-market. Oo. Diba? Kaso hindi naman lahat ganun. DJ, solely for DJing lang sila. Okay? Parang, wala kang pakialam sa content creator, gusto ko lang kumita. Oo. Gusto ko lang mag-DJ. Gusto ko lang mag-DJ. At yun siguro yung nangyayari na parang nasasapawan na sila ng mga young guns, let's say, na from the start, marami na silang followers, nakapag-build na sila ng kanilang name. It just so happen lang na bagwan lang sila dito sa DJ industry. Pero malaking potential nila na pwedeng masapawan itong seasoned DJ na wala naman siyang, may kasalanan ba niya? Kasalanan ba niya na ayaw niyang mag-create ng sarili niyang pangalan? I mean, maging content creator? Mga iba, hindi naman ganun eh. Hindi nila na forte. Gusto nila ng tumugtog. Pero kasi, lagi tandaan, lagi nag-evolve ang society. Okay? So, ang pinaka-key takeaway natin sa topic na to ay okay lang na regardless kung gaano kabilis yung career. Gaano yung progress ng career mo. But, wag kakalimutan respect. So, yun lang naman yun. Kasi ang problema talaga, let's face it, natutunan mo na yung basic mixing. For you, enough na yun. Diba? Walang problema dun. Okay, enough na yun. Pero kasi, yan mo, hindi lang ikaw ang DJ sa Pilipinas. Totoo naman. Diba? May mga makakasabay ka. Totoo. At kapag pinakita mo yung buong ugali mo, yung buong kulay mo, maaaring makompromise ka agad early on. Totoo. Digital footprint, guys. Yun ang problema. Yun ang problema. Okay ng ina mo. Sarap. Yun lang. Tingin mo, final words.
about dito sa topic natin? Respeto lang, yun lang. Respeto lang. Oo, respect lang. Tsaka ano tayo, for the love tayo palagi. Ikaw, I mean, Jace. one love pala, one love. One love. One love tayo lahat. As DJs, considered as artists din kasi kayo. So, alagaan nyo yung mga pangalan ninyo. Never-ending learning pa din, syempre. Tapos, ayun lang, sarap ng pizza. Marker. Always keep your head down. Yun lang naman lagi eh. Okay. Like parang, yes, siguro, there will be a time na mas magiging magaling kayo sa mga matatanda. But at the same time, it doesn't mean na mawawala yung respeto niyo sa kanya. Or sa kanila. Kasi, paano na lang kung hindi mo alam na yung ginagawa mo pala is ginagawa din nila. Totoo. O dati pa, na parang, hindi lang nila ginagawa ngayon kasi hindi naman na siya ethical. Oo. Totoo. So yun ang key takeaway natin doon sa topic na ito. Sa episode na to, in general, no? Na at least ang matitake home lang natin sa episode na ito ay Respect. we digging sa ano yung issue ng mga DJs ngayon. Akala nila kasi ang DJs masaya lang. Hindi Masaya lang. Just like any other job. Oo. Just like any other expertise na inano ng tao ngayon. No? May mga dark secrets yan. Naman. At may mga juicy issues. Totoo. Na hindi lang to masaya, inom lang, ganun, party lang. Hindi. Business eh. Business pa rin to. Okay? Business pa rin ang pagiging DJ. Hindi lahat content creator. Hindi lahat ay, alam mo na, nag-build ng artistry, Totoo. brand. Diba? So, I mean, kahit hindi ka man content creator, hindi ka man gano'n, nag-brand building, pero regardless, wag mawawala yung etiquette. Oo. In DJ other etiquette. words, respeto. Respeto. Okay, respeto pa rin yan. Respeto pa rin ang mananaig sa bawat isa. Totoo. Yun ang importante doon. Diba? One love. Yes, it doesn't matter kung magaling ka o hindi, bago ka ba o hindi, o sisinto-sinto ka o hindi, ano, diba? Or kasi sikat ka. Diba? So, I think isipin nyo na lang guys, yung mga nauna kasi, they are the reason bakit buhay pa rin yung art form ngayon. So, hindi ka DJ ngayon kung Wala sila. dahil dun sa mga nagtuloy nun before. at yung mga senior DJs na nag-DJ pa rin ngayon, sa tingin nyo, paano nila naalagaan yung sarili nila? Totoo. Yun nga. So, assignment na namin sa inyo kung paano nila naalagaan yung sarili nila at tumagal sila ng pagkatagal-tagal. Decades na buhay pa rin sila at nag-DJ pa rin sila. Come to think of it. Okay? At hindi lang naman to yung ginagawa nila sa buhay. Totoo. Diba? At kung ito man yung ginagawa mo sa buhay, kung ito yung pinaka-bread and butter mo, kailangan mo alagaan yung sarili. Oo, totoo. Kailangan mo alagaan yung artistry mo. Totoo yun. So, respeto pa ng mananaig sa bawat isa. Ito, tinatake lang natin to dahil ito yung katotohanan. No sugarcoating in this episode at sa mga future episodes natin. Ito yun eh. Ito yung totoo eh. Ito yung mga nangyayari. Ito yung kailangan natin pag-usapan in a lightly manner. Totoo. As long as possible. Okay? So, tapos na ang ating episode 2. And episode 3 is coming soon. Coming to town. Di na sila makapagpigil. Gusto nila yung lumango ng pizza. Oo. So, social media accounts, Arden. Ayun nga guys, follow nyo ako sa Instagram at ardenformento_ and sa TikTok, it's ardenflow. At JCP Gutierrez, IG and TikTok. At Marcia_Remio, both Instagram and TikTok. Of course, my Instagram and TikTok account at General_DJ. HNRAL. Hindi ko na elaborate yun nung ano eh. Maarte. HNRAL_DJ. That's General_DJ. So, thank you guys. Thank you sa mga co-host ko. My name is General. See you sa episode 3 ng Nice DJ. Nice set. Nice set. Nice set podcast. Nice set DJ. Nice set DJ. Isa pa. 1, 2, 3, go. Nice set podcast. Bye-bye. Angels Pizza motherfuckers. You.